hindi po nakakatanggap ng kahit anong instruction o anumang official communication from Malacanang Palace ang mga kongresista at ang kongreso mismo tungkol dito sa pinakalat na issue na ipinatitigil daw po ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po ninyo ang ilang reaksyon ng mga mababatas, okay, bago tayo magbigay ng iba pang paliwanag dito. Unimportant, so ito please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, yan pinapalabas which is nila improve the lot of all Filipinos. Ito daw yung message ni Presidente sa House leadership. Actually, hindi ko pa po alam yan. Wala naman Congressman po Chua, nare-receive. wala daw, hindi daw niya alam yan. Communication from the House leadership. Sa ngayon po, ang naging concern lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Yan, no? So, well, no, wala tayong kasi Congressman Chua, Congressman Kong Hon. kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan impeachment, lahat naman ng tao may karapatan na mag-file ng impeachment. Yes. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, ng mga bawat miyembro ng Kamara kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file, dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan ang mga miyembro ng Kongreso pag mayroong gustong miyembro na sumuporta sa isang impeachment complaint. Pero kami kasi sa administrasyon, hindi pa nga namin pinag-uusapan patungkol sa impeachment. Ayan, wala pa. Dahil abalang-abala nga kami, lalong-lalo na dito sa aming mga gawain sa Kongreso. Talagang gusto natin malaman kung ano yung katotohanan, gusto nating malaman kung ano ba talaga yung mga nangyari patungkol siyempre sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka sa confidential fund ng Department of Education. At nakikita rin natin na abala din kasi yung ating mga enforcement agencies, katulad ng DOJ, NBI, mga kapulisan, sa pag-iimbestiga kung may nilabag pang batas ang ating Vice Presidente, lalong-lalo na sa technical malversation, kung may nilabag pa siyang... So malinaw po. Ilan yan? Congressman Chua, Congressman anong tawag ito, Kong Hon ng tama ba? Ng Zambales, maging si Congressman Acop ng Antipolo, Congressman Danny Suarez ng Quezon Province, sinabi na nila walang ganyang tinatanggap silang instruction coming from Malacanang Palace. Diba? Yun nga yung sinabi ni Congressman dito Kahit sino pwede mag-file at hindi pwedeng pigilan. So ayan. Ang aking tingin dito, okay, tulad ng sinabi ko ay na umaga, hindi yan gagawin ng Malacanang, napigilan sila. At hindi papayag naman ang Kongreso kung sakali man. Kasi yan po ay isang paglabag sa kanilang separation of power or kanilang obligasyon bilang kinatawan ng mamamayang Pilipino. Kaya nga kanilang pinagdidiinan, House of Representatives, House of the People, Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Kumakatawaan sila sa lahat ng mamamayan, bawat distrito, at kumakatawaan sa mga marginalized sector ang party list congressman. Paano sila pipigilan? Paano? Sinong pipigil? Wala. At hindi po ito yung isa pang malinaw dito. Hindi ho matatakot ang Kongreso at Malacanang kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Ang papairali ng Estado ay batas. Mananagot ang dapat managot. Pero yung pinapalabas ng iba na para bang natatakot ang Pangulo, natatakot ang Kongreso sa mga Duterte, never. Hindi mangyayari yan. Kasi ang Estado ay hindi pwedeng takutin at hindi dapat matakot dahil sila ay mamamayang Pilipino. Hindi pwedeng isuko ng mga incumbent government official from president down so mga local government hanggang saan yan ang Estado, lalo na ang Pangulo dahil yan ang sinumpaan tungkulin niya. Sa loob ng 6 na taon bilang Pangulo
ng ating bansa ay kanyang ipaglalaban ng saligang batas. At walang pwedeng humarang dun. Okay? Kaya yung mga pakulo ng mga Duterte group, mga pag-iingay nitong Sara Duterte, huwag kayong mabahala dyan. Hanggang statement lang yan. Bawat araw na kanyang araw na iba-iba ang kanyang sinasabi, damage sa kanya yon. Hindi po nakakasira pangkalahatan sa atin yun ang ginagawa niya. Ang nasisira dyan ay kanyang sarili. Dahil mga palusot, dahil mga panlilinlang, nagtatapang-tapangan lang, pero hindi naman kailangan yun. Abogado siya, harapin niya ang mga kaso. Huwag niyang pangunahan ng mga otoridad, huwag niyang pangunahan ng batas. Alam pa ang mga hindi niya ginagawa, dapat huwag niyang gawin kasi abogado siya. At dito, balik tayo sa impeachment. Malinaw po, ni isa sa mga congressman, walang nagsabing siya'y inutusan ng Malacanang para pigilan ang impeachment. At hindi naman talaga dapat gawin yan, inuulit natin. So, again, may mga naninira, may mga nanggugulo, mayroon hong mga nangiintriga. Iingat po tayo, iingat po kayo. Hindi naman tayo nagyayabang. Samahan niyo ako araw-araw dito sa aking mga channel at ating paglalaban kung anong totoo. Kahit mga kaibigan ko pa, kahit kakilala ko pa, sa loob at labas ng pamahalaan, maging pribadong sektor, kung tatingin ko mali sila at gumagawa ng kalokohan at gumagawa ng pag-ingay or fake news or paninira, hindi natin palalampasin yan. Iko-correct ko at paninindigan ko kung ano ang tama para sa kapakanan po ninyo mga subscriber ko, followers at viewers sa buong mundo, hindi lang ho dito sa Pilipinas. Yan po yung aking pinapangako ko sa inyo. Tutulungan natin ang gobyerno na sumusunod sa ating batas. Ang lahat at kahit sino na lumalabag sa batas dahil sa kanilang personal and political interest, hindi natin dapat samahan yan. Dahil makakasira yan. Ang ating obligasyon, palakasin ang gobyerno, palakasin ang pamahalang ito ng Pilipinas dahil atin ito. Hindi ito kanila. Hindi ito sa mga politician. Hindi ito sa mga may sariling interest lang. Mamamayang Pilipino ang may-ari nito. Bakit tayo sasama sa kanilang mga pinaggagawang sa tingin natin ay mali? At mga atat, bumalik at makakuha ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi paglilingkod ang layunin ng mga taong atat sa gobyerno or gustong maghawak ng kapangyarihan wala sa lugar. Delikado yan. Maaaring paghihiganti lang o maaaring magpayaman lang o pwede lang hong mangargabyado or mangharas or labagin ang karapatang pantao ng mga tao kapag sila'y napwesto. Yang mga maduduming plano, masasamang plano ng mga politician. Kaya ingat po tayo. Kakaunti sila. Marami ang mayroong paninindigan at may pagsakripisyong inilalaan para sa ating mga mamamayan at sa gobyerno. Please like, share ng ating mga video pinag-uusapan dito.